Pasakay na sana sina Tia Isabel at Maria Clara sa karwahe. Ngunit, tiyempong dumating naman si Padre Damaso at tinanong sila kung saan sila patungo. Saglit lang, tila kayo nagmamadali. Saan kayo tutungo? Pupunta ho kaming kumbento upang kunin ang aking kagamitan. Aha. Tignan natin sinong masusunod at sinong makapangyarihan. Pakibilisan, Maria Clara. Hihintayin kita sa labas ng karawahe. Ang di karaniwang anyo ni Padre Damaso nang ito'y umakyat ay nakabahala kay Kapitan Tiago, kaya't sa kanyang pangingilag ay halos lumuhod sa paghalik sa kamay ng pari na ipinagkait nito. May kailangan tayong pag-usapan. Ano po ba yun, Padre Damaso? Samantala, matapos makapagmisa ni Padre Sibila ay agad itong nagtungo sa kumbento ng mga Dominikano sa Puerta de Isabel II. Pagdating, nagtungo siya sa isang silid at nang mabuksan ang pintoy, natambad sa kanyang paningin ang isang matandang paring may sakit, payat at namumutla. Ibinalita ni Padre Sibila ang nangyaring pagkakasagutan ni na Padre Damaso at Ibarra. Ibabalita ko sa iyo na mapapangasawa ni Maria Clara si Ibarra. Samantala, matapos makapagmisa ni Padre Sibila ay agad itong nagtungo sa kumbento ng mga Dominikano sa Puerta de Isabel II. Pagdating, nagtungo siya sa isang silid at nang mabuksan ang pintoy, natambad sa kanyang paningin ang isang matandang paring may sakit, payat at namumutla. Ibinalita ni Padre Sibila ang nangyaring pagkakasagutan ni na Padre Damaso at Ibarra. Ng mga puri, kailangan tayong matuto, magpakabuti, pagtataas ng buwis sa ating lupain ay hindi na dapat sapagkat ang mga Indyo ay natutunang mamili ng mga lupain sa iba't ibang pook at lumalabas nagkasimbuti rin sa ating o kaya higit pa. Mauuna na ako at may kinakailangan pa akong ayusin. Sige. Kung ganun, mag-iingat kayo, Padre Salvi. Maraming salamat. Naibalita ni Padre Sibila na ang tenyente hindi rin nagsumbong sa Kapitan General at nangako pang makikiisa ng tapat kay Padre Damaso. Pagkatapos ng mga balitang ito'y nagpaalam na si Padre Sibila. Hindi nga nagsumbong ang tenyente, ngunit nakarating ang nangyari sa Kapitan General, kaya't nilakad nitong mapaalis si Padre Damaso. Ayaw ko na magkaroon ng mga basag ulo. Alam kong maraming pari ang ayaw sumunod sa aking utos. Ginamit ng mga pari ang kanilang pamamaraan upang mailipat si Padre Damaso sa isang bayang higit pang mabuti kaysa sa kanyang pinanggalingan. Hindi lamang hangal ang bayang ito'y, maaari nating maituwid ang mga maling palakad ng mga taong iyan. Samantala, natapos na ang pakikipag-usap ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Kapitan Tiago ang gagawin nang umalis si Padre Damaso. Pumuntong hininga habang payaot dito. Kapitan, nais ko na huwag ka na sa'kin magtago ng bihing pa. Ituring mo na rin ako bilang pangalawang ama ni Maria Clara. At ibig ko sabihin na ipalayo mo si Maria Clara sa pagkipagmabutihan sa Crisostong Ibarang yan. At ang higit sa lahat, huwag ka maghahangad ng kabutihan sa iyong kaaway. Pag-iisipin ko po, Padre Damaso. Maraming salamat sa pakinig. Ako'y mauuna na, Kapitan. Sige po, mag-ingat po kayo. Samantala, natapos na ang pakikipag-usap ni Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi malaman ni Kapitan Tiago ang gagawin nang umalis si Padre Damaso. Pumuntong hininga. Pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya'y iginagalang ng lahat. Ngunit, hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Tiago, kahit na madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohanan ay madalas siyang pagtawanan at palihim sa tawaging Sakristang Tiago. Lalong hindi ang kapitan ng bayan sapagkat siya'y hamak na utusan lamang na maaaring kagalitan ng alkalde mayor. Ang kapangyarihan ng kura sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan
ng Papa ng Batikano at ang alperes ng Guardia Civil ay sa hari ng Italia. Madalas, magkapingki ang dalawang makapangyarihan sapagkat nagpapaligsahan sa taglay na kapangyarihan. Si Padre Bernardo Salvi ang humalili kay Padre Damaso nang ito'y maalis sa San Diego. Siya ay bata pa, payat at masasakitin. Hindi siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Mahilig siya sa pangngilin at pag-aayuno. Ang alperes ay popular din ngunit sa wimpalad dahil sa pagkakapag-asawa kay Doña Consolacion. Labis ang pagsisisi ng alperes, kaya't upang may paghiganti ang kanyang kasawian, ay laging naglalasing. Pinahihirapan ang mga sundalo sa gitna ng matinding init ng araw at sa tuwina ay binubog. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok ng simbahan ng alperes, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ang mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipahuhuli naman ng alperes ang alita o sakristan. Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ng alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolacion ay nagkakaroon lamang ng pagkakataong makapanungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang alperes sa labis na pagkalasing o pagkapagod kung tanghali. Ang San Diego ay isang bayang malapit sa baybayin ng isang lawa at pinagigitnaan ng malalaking bukirin at palayan. Bunga ng kahangalan at masasamang hilig ng nagsisipagtanim, ang mga inaani sa bayay, pinibili lamang ng Tsino sa murang halaga. Gayunman, mapapansin sa pagtanaw sa kabuuan nito ang isang tilang pulong gubat na nasa gitna mismo ng kabukiran. Iginagalang ng mga tao ang gubat dahil sa iniingatang alamat. Sinasabing isang matandang Kastilang matatas managalog ang nakarating sa loob ng gubat. Natuklasan niya ang isang pook na dinadaluyan ng tubig ng mainit. Ipinagpilitan niyang bilhin ang lugar sa mga nagsasabing may-ari. Kanya itong binayaran ng mga damit, hiyas at salapi. Subalit, hindi na nakita ang matanda. Isang araw, natagpuan ng mga pastol ang matanda na nakabitin sa puno ng balete at nabubulok na. Mula nooy, kinatakutan na ang gubat. Ang mga hiyas na galing sa matanday pinagtatapon ng mga babae sa ilog at ang damit na may kanilang sinuno. Makalipas ang ilang buwan, isang binatang mestizo na nangangalang sa Tornino ang dumating sa pook na nabili ng matandang Kastila. Sinasabi niyang siya ang anak ng namatay. Nang tumanda si Don Saturnino ay saka lamang niya naisipang mag-asawa. Ang napangasawa niya ay isang taga Maynila at sila'y nagkaanak ng isang lalaki, si Don Rafael na ama ni Crisostomo. Si Don Rafael ay napamahal sa mga taga-bukid dahil sa kanyang kabaitan at kabutihang makisama. Umunlad ang mga pananim, umani ng marami hanggang dumami ang mga nagsipanirahan doon. Nang lumaon, ang malaking bahagi ng gubat ay naging isang ganap na bayan. Nagkaroon ng kurang Pilipino at nang mamatay ito, isang kurang Kastila ang napalit, si Padre Damaso.